particular way audiences should watch your film, like a narrative, similar to reading or listening to a children's book, but based on facts from life? Yun na rin. Actually, yun yung isa sa mga katuwaan ko after maipalabas ko sa mga tao. Kasi from the start, yun yung ini-aim talaga. Parang paano, pinag-usapan namin nila na parang paano natin may ipapakita visually or paano natin may ipaparamdam dun sa mga tao na later in life, dun sa kalagitnaan ng pelikula hanggang dulo ay nagkukwento talaga tayo ng storybook. Tapos pinapasok natin yung mga audience, yung mga tao dun sa storybook mismo. Tapos later, hindi mo na malalaman kung ito ba ay galing doon sa libro or galing doon sa buhay. And then at the end of the day, yun yung huli kong mga realizations na ang kwento or ang buhay ng mga kwentista, ng mga storytellers, hindi lang siya purely reality. Kaya siya naging magic realism. Kasi kasama yung ginagawa niya, yung buhay ng isang kwentista, ng mga storytellers or artists as a whole, kasama yung existence nila, yung art nila, yung ginagawa nila at present, yung gagawin pa lang nila at yung ginawa nila before. And then that makes them as a whole, parang as an individual. So, nung pinapanood ko na siya man nagdulo, ganun nga, tama. Kasi, lalo na dun sa last part last part ng pelikula, dun siya doon pinakita ng pelikula na ang buhay hindi lang siya 100% reality. Minsan, may mga magic realism dyan sa paligid, hindi lang natin nakikita. Maraming salamat, Direk Zig. Ayan, susunod po, let's call Sir Jimpy Anarcon of Freebie Manila. Hello po, good afternoon, and congratulations. First question, of course, for Isabel and Miguel. Kasi first movie yun na officially as a love team, diba? So, kamusta lang yung experience? Siyempre, ang ganda din kasi nung naging journey ninyo na kayo yung kasama doon sa buong journey ni Tonton. Ikaw na? Unang-una, ako proud ako kay Isabel kasi first movie niya to. And nag-enjoy ako na ma-meet ni Isabel, yung isa sa mga favorite directors ko, si Direk Zig. So, hindi, totoo yun. Totoo. So, gusto kong ma-share sa kanya kung ano yung mga dahilan kung bakit ko favorite si Direk Zig. And para sa akin, learning process pa rin na kahit na magto 20 years na ako sa showbiz industry, every time na nakasama ko si Direk Zig, ang dami ko pa rin natutunan about sa acting, about sa filmmaking, dahil nuturuan niya rin ako, gusto ko mag-director din. And ayun, masaya, nag-enjoy ako dahil para lang din kami nagbabakasyon ni Isabel dahil sa Bicol region kami. Masaya. Yes, ako super na-enjoy ko yung experience ng pag-shoot ng movie na to with Miguel. Tulad ng sinabi ni Miguel, it's my first movie. And excited din ako kasi, also like what Miguel said, one of his favorite directors talaga si Direk Zig. Even before kami nag-Firefly, palagi na niya sa akin kinukwento si Direk. So, I was excited to learn from him, to work with him, and talagang sobrang grateful ako kasi I felt like I was guided throughout the movie. Kasi syempre iba yung pag gumagawa ka ng pelikula sa teleserye, iba yung process sa artista. So I was just very grateful kasi, ayun, andun lang si, andun si Miguel all throughout with me to guide me to enjoy, you know, the experience with me. Wala ba kayong kwento behind the scenes? Kasi parang si Alex, madami ang story. Tsaka, I mean, hindi, ang ganda kasi nung post mo kanina, di ba, yung pa-picture ka sa kanilang dalawa. So may mga ganang moments din ba off-cam nung sinushoot niyo yung Firefly? Mga moments nyo together. Hindi naman namin nakasama si Ate Alex sa dating, hindi. Kasi iba yung storyline niya na bago, ay baka ma-spoil. Basta, hindi namin siya kasama. So yun, yung mga promos na kami nag-kukulitan.
syempre, hindi ko alam paano itatawid, pero galing kasi from the medyo trending ng social media na anyone can answer si Alex, si Direk Zig, or si Miss Nessa na lumabas yung list of cinemas ng Firefly. And medyo parang hindi ko alam kung is the right word dehado or konti for an MMFF film. So, meron po ba kayong message na parang kahit ganon kakonti yung sinihan, you can prove that, you know, the movie is worth watching kahit ganon kakonti or karami yung sinihan? Alex, ikaw na mauna. Ay, sige, direct kasi. Well, yun, personally, ako din, panaisipan din sa akin yung bilang ng cinemas kasi hindi ko rin naman talaga alam yung proseso kung paano yung nangyari. Pero totoo din naman yun hanggang ngayon na kabilang kami doon sa mga pelikula na pinakakukonti talaga na yung sinihan. Kaya naman sa amin, sure kami na ginawa namin yung lahat ng makakaya namin para mapahusay, mapaganda yung pelikula. At ginawa talaga namin yun para dun sa mga tao. So, nakakalungkot na konti lang yung makakapanood, di ba? Parang na-defeat yung purpose na gumawa ka ng pelikula, gusto mo mapanood ng mas nakararami kasi may gusto kang iparamdam, may gusto kang iparating sa kanila, tapos hindi makakarating. Parang ganon. So, yun, sana, lalong-lalo na dun sa unang araw, December 25, panoorin ng mga tao yung Firefly, tapos wala namang sabilitan yun, pero kung nagustuhan nila yung pelikula, sana ipakalat nila kasi hanggang sa kasalukuyan, yun pa rin yung inaasahan namin na magpadami ng maraming mga sinihan na magpapalabas ng Firefly. Pero direct na flatter ka ba kasi ang daming nagka-clamor na more cinemas for Firefly, especially those na nakanood ng advanced screening. Madaming fans sa Secret Hindi, sobrang nakakatuwa kasi after namin mag-DCP testing, sure na yun di ba? Parang wala na kami magagawa dyan. Bibigay mo na sa universe paano na ito humusga ng mga tao. At yung mga unang mga nakapanood, nagustuhan nila, yun siguro yung balik sa amin. Kasi 150% sure, ginawa namin lahat ng makakaya namin para maibigay ng buong puso, para maibigay yung magandang palabas para dun sa mga tao. Na nag-transcend naman, I think. Kasi hindi naman namin pinilit yung mga tao yun, di ba? Parang sila mismo yung naramdaman nila na nung pinanood nila yung pelikula, hindi sila selfish dahil ang Pasko ay panahon ng pagbibigayan. Gusto nilang i-share yung pelikula sa mga tao. Gusto nilang i-share kung ano yung naramdaman nila habang pinapanood nila yung pelikula. And then I think gusto nilang i-share kung ano man yung mensahe or yung pakiramdam na gustong iparating ng mga pelikula dun sa audience. Feeling ko hindi lang ito hindi lang ito natatapos dun sa gusto nila kaming tulungan, gusto nilang tulungan yung pelikulang Firefly para magkaroon ng maraming sinihan, kundi gusto nilang mapanood ng mas nakararaming tao din, kagaya din ng kagustuhan namin. Yeah. Si Alex, kung meron kang additional thoughts as an MMFF veteran. Okay na. Ang Pasko ay para sa mga bata. Ang pelikula namin ay para sa mga bata. So, yeah. Thank you so much po and congratulations. Thank you, Sir Jips. Susunod, Jade Yap of GMA News Online. Miss Jade, hello. Hello po. Good afternoon po. This question is for Miss Alessandra and Yuan. So, what are your most memorable or favorite moments sa set po ng Firefly? Baka hindi makakalimutan. Baka maka-spoil ako. Manoodin nyo nga po sa movie. Sana mag-enjoy sa Bicol. Wala ako dun. Nandun sa bag ko. Sa bag. Hindi, nakita mo sa trailer, di ba?
Okay na. Ako, memorable. Siguro yung just the family. Oo, masaya lahat kasi ka-work. And kita kami rin ni Cherry by Picache. Tagal ko na din nakita. Of course, being with Sig, kasi mainstream na siya eh. Yun, sa mga little things, inaago ko yung breakfast ni Ewan, tsaka yung kama niya. Masama ba akong ina? Parang okay pa rin naman kami. Ayun. So yung for last question ko po is, ano po yung mga preparations na ginawa niyo to prepare for the role? Madami. Madami preparation. Nag-acting process ako. Madami. Nag-communication. Yes. Wala. Ngayon lang po yun talaga. Ngayon lang. Harap ko pala. Nag-workshop na po ako ng acting. Binigyan ako ng cake nung ng birthday ko. Isa yan sa preparations. Isa yun. Tapos binigyan din ako ng pizza. Yung direct flour. Yun lang akin. Kay Ate Alexandra naman po. Yes po. Hindi ako ma-prepare na tao. Parang pag nasa set, pag nasa shoot, yun na yun. Kasi gusto mo, yung naturally ma-process mo sana yung character mo, di ba? Although yung pinakamabigat ng eksena, nilagay nila sa day 1. Di ba? Zig Dulay. Sabi ko, first day talaga to, hindi ko pa napaprocess yung pagiging nanay ni Ewan or yung buong character ko. Kaya mo yan. May may backdrop naman na sunset. So, kailangan mo timingan mo siya. Ganun. So, wala na akong kailangan i-prepare. Mabigat lang naman, heavy drama. Yung ikaw din ba? First day mo rin yun? Tinan mo? Parang may problema sila sa first day sa mga artista. Paos. Okay po. Thank you so much po.